So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ako po natatawa na lang po ako kay Cheese Escudero ngayon. At saka kay Joel Villanueva. Alam naman po natin na itong si Cheese at si Joel po, yung isa po sa mga tinuturo po sa flood control scandal. Pero ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, todo sila tungkol kay Sara Duterte noong mga panahon po ng impeachment trial sa Senado. May forfeit pa kasi lang sinalalaman tapos di naman pala itutuloy yung impeachment, di ba? Hello po kay Tess Noise tama ba yan? So ngayon, mga kababayan, ang point ko dito, kung tinulungan nila dati si Sara, ngayon po, wala naman po may tulong si Sara sa kanila. Di ba? Nakuha niyo yung sinasabi natin dito. Tandaan po natin mga ka-Streetwise, 3 taon pa yung kulang-kulang 3 taon pa yan. Marami pang mangyayari. At ako naniniwala po ako kung ipagpapatuloy po ni Sara Duterte yung kanyang klaseng mga kababawan at kasinungalingan. At si Duterte po, hindi po siya mamamatay sa dahig. Hindi po magiging presidente yan. Oo. Yan si Sara malabo po. Ako naniniwala ako na ang possibility na lang po o yung malaking chance na lang na manalo si Sara bilang presidente sa 2028 pag namatay po si Digong sa ICC. Yun na lang siguro. Siyempre, alam niyo naman mga Pilipino, maawa. Sisisihin si PBBM. Sisisihin yung dating administrasyon. Kung di nyo pinahuli yan, sana buhay pa yan. May ganung factor. Pero by the way, lumalayo na ako. So ngayon, natawa lang kasi ako dito sa post ni Jesus Palsis. Ito sabi ni Jesus Palsis dito, si Queso to eh. Si Queso tsaka si Joel daw to. Sabi ni Cheese, sana tinuloy na lang natin yung impeachment imbis na tayo yung pinag-iinitan. So sabi naman ni Pastor Joel, pwede pa natin buhayin yung impeachment, kunin ko na sa archive kung gusto mo. Gawin natin 40 feet. So ngayon, habang naiipit nga po itong si Cheese tsaka si Joel, yan po sa flood control project, si Sara Duterte naman po ngayon nasa Singapore. Ay post ito ng isang ng isang follower nila. Isang DDS. Welcome to Singapore. Honorable BP Duterte. Singapore nga ako, Singapore. Di ba? Oy, kiso, puta. Alam niyo mga kababayan dito, kanina po kasi, may interview kanina yung ICI, may press con kanina yung ICI, si DPWH, Vince Diso, tsaka si Boying Mirimulya. Meron na po silang kinasuhan na 22 at isang congressman. Ako naniniwala po ako na posibleng this November, may lalabas na pong senador na kakasuhan. Tandaan po natin na kapag sila po nakasuhan, non-bailable case po yan. Ngayon, ang point natin dito, anong magagawa ni Sara Duterte pag ito, nag-proceed po yung kaso kay Cheese at kay Joel? Makukulong po sila. Makukulong po sila mga kababayan. At si Sara Duterte, pa-travel-travel lang. Di ba? Buta ito yung pinagtanggol nyo dati. Ngayon, walang ginagawa para tulungan kayo. Wala eh. So ngayon, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, ito sabi to ng sino ba itong congressman na to? Si Pami Zamora. Di parte ng BICAM si House Speaker. Bakit siya kinakasuhan? Alam niyo, sobrang desperado po talaga ng mga DDS. Kasi nga, hindi sila tinutulungan ni Sara eh. Kahit po nawala po sa listahan ng BICAM at kahit po pumirma sa BICAM itong si Martin Romualdez, ang nagiging scapegoat po nila si Martin. Ako sinasabi ko naman na si Martin po is not that charismatic para suportahan para sa akin. Hindi ako fan ni Martin, Pero na-appreciate po natin yung ginawa niya po sa Kongreso. Bumaba po siya bilang House Speaker para po magkaroon po ng ng kalayaan na imbestigahan po siya. Doon pa lang mga kababayan yung pirma pa lang dokumentado po yun di ba? Yung pirma pa lang mga kababayan, dokumentado po yun na talagang sangkot po talaga itong sila
May pangalan dun eh, di ba? Si Cheese, si Bongo ata, nandun natin si Bongo, no? Oh. Si Saldi ko nandun din pala. Di ba? So ngayon, tinan nyo to ah. Okay. Pero mga kababayan na nakakatawa kasi dito, no? Ito yung content ko kanina, yung nabanggit ko to kanina eh. Kung paramihan lang po kasi ng anomalya na ginawa, no, si Martin, ito lang naman yung first time niyang nasangkot sa di ba, sa anomalya, di ba, yung flood control project, wala pang ebidensya. Di ba kayo nagtataka na walang ebidensya pero siya yung sinasangkot? Pero kung paramihan lang naman po talaga ng ginawang kalokohan, pinakamarami po kay Pantalon Alvarez. Oh, alam niyo tong ginawa ni Pantalon Alvarez, di ba? Na Pantalon Alvarez son. Ito mismong niya to ha, anak niya to mismo. Pantalon Alvarez son accused him for infidelity sa may babae. Using public funds for mistress, pera ng government ang ginagamit. Ay puta mga kababayan. Pag si Martin Romualdez mo may ganyang issue, ayoko na sa kanya. Si Martin Romualdez may issue pambababae, ayoko na sa kanya. Oo, di ba? Di Pantalon Alvarez mga kababayan, ang dami ng kalokohan yan. Bakit tahimik kayo nun? Nawalang ilaw ko. Matagal na atang BF niya yan. Okay. Sabi dito, si Amy. Tapos na ko kay Amy. Oh. So ito yung ito yung point dito, no? Ito galit yung bilyonaryo eh. Panoorin natin to. Si Senator Grace Poe. So ito nga, kay Congressman Martin Romualdez now, he's banking on the fact that Senator Grace Poe previously testified na wala siyang kinalaman. And nobody disputed that, even publicly, sa media. Senator Cheese did not say, no, that's not true. Senator Grace Poe was active. Oo nga, may point siya dito. Di ba tandaan natin, no, nawala akong ilaw, pasensya na, nalobat yung ilaw ko. Di ba naalala nyo, di ba? Sabi po ni Grace po, na kahit siya daw po ay nakapirma po dyan sa BICAM po na yan, wala po siyang kinalaman dyan. Kahit pumirma siya. Pero wala man lang bumanggit na, ay, hindi totoo yan. Pumirma ka eh. Tinanggap na lang po ito nila. Pati ng mga bobong mga DDS. Pero nakapagtaka dito, bakit si Martin Romualdez, no, na hindi naman pumirma, bakit pinipilit po nilang bakit pinipilit nilang isangkot dito? Especially nga po sa small committee Small committee dalawa lang. Si Saldico lang at saka si Cheese lang yun nandun. Oh. Senator Grace Poe had a hand. Senator Grace Poe was part of the BICAM, the small committee. Senator Cheese Escudero was not saying that. And most senators, and most insiders kasi would agree that Senator Grace Poe was indeed sidelined. She would not say that, no? Ang sabi lang niya, she had no hand or role in Okay, so that's with Senator Grace Poe. But then what about the other three? That's Congressman, we're just talking about first si Kong Martin Romualdez. He's banking on because there's a previous testimony saying she's not part. Yun din yung kanyang defense. So parang ang pinapalabas nila ngayon? Nakuha yung point ko mga kababayan. Itong si Cheese, no? Itong si Cheese na sobrang desperado kasi nga hindi siya tinutulungan ni Sara. Pares lang po kasi ng depensa si Grace po at saka si Martin. Pero bakit mas naka-focus sila kay Martin? Kasi nga po, sabi nga po kanina ni Itel Toto Valdez na napaka-easy target po kasi ni Martin sa totoo lang. Kasi once po na tinuro si Martin po diyan, ang kasunod na po niya presidente. Tingnan niyo nga ng isang araw, di ba? Kung anong kababuyan yung ginawa ng mga DDS. Pati si Lisa Marcos pinapakasuhan sa ICI at sa Ombudsman. Sangkot daw po sa flood control project. Lisa Marcos may proyekto sa flood control. Siya may hawak ng budget. Di ba? Sobrang desperado na to. Speaker Martin, is that ang primarily nag-move na kinalabasan ng 2025 budget natin were because of Senate President Cheese Escudero and Congressman Zaldico. It seems so. So hindi lang small committee, it's the smallest committee. Yan na. Okay na, may nagkakami ng message. Yan, okay.
So yun mga kababayan, no? So doon natin makikita na ang nakakatawa kasi dito, ito malinaw naman po ito, no? Na kaya lang naman po kasi pinoprotektahan nila Chis Escudero at saka ni Joel Villanueva itong si Sara Duterte noon. Kasi nga po, for the politics, di ba, sa 2028. Ang problema, iniwan sila sa ere ni Sara. Ganyan po kabalo si Sara. Iniwan po sila sa ere ni Sara. Oh. Todo sila tanggol dati kay Sara, forfeit pa sila nalalaman. Tapos ang ending pala nito, ngayon nangangailangan sila ngayon ng tulong, wala pong magawa si Sara kundi pa travel lang. Oh, so syempre sobrang desperado nila ngayon na di na nila alam kasi mukha sila ng sunod na kakasuhan. Napaka-easy target po talaga ni Martin Romualdez, no? Para ituro. Nakakapagtaka, no? Wala namang pirma, bakit siya yung sinisisi? Di ba? For President Martin Romualdez. O, tingnan natin. natanggal bilang bilang speaker eh. Maganda sana kung tuloy-tuloy sana siya, no? Mukhang may laban siya, pero ibalik na lang natin. Ibalik muna natin siya bilang house speaker para mas okay, di ba? No? So yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito na iniwan po sa ere po ni Sara. Puta pa travel lang. Hirap na hirap sila ngayon dito sa Pilipinas. Si Sara pa travel lang. Tapos sila magagawa kundi ituro nila si Martin, no? Tayo na sa comment na lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, di naman kalabisan, pa-share na po ng video po na to. Okay? So thank you mga ka-streetways. So kita na lang ulit tayo siguro mamaya madaling araw. Oh. So thank you po, no?